Sa Palace briefing nitong Martes, pinabulaanan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na may umiiral umanong selective justice sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi ito totoo dahil maging ang mga kaibigan at kaalyado ng pamahalaan ay nahaharap sa mga kaso kapag may sapat na ebidensya laban sa kanila. Aniya, patunay ito na seryoso ang administrasyon sa pantay na pagpapatupad ng batas. Binigyang diin din ni Castro ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sinuman ang exempted sa batas, anuman ang kanilang kulay sa politika o relasyon sa administrasyon. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nauna rito, sinabi ng Iglesia ni Cristo na ang selective justice is an injustice at hindi umano sila mananahimik sa anila'y malaking paglabag sa katarungang nararapat para sa mamamayan. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Samantala, sinabi ng Malacanang na wala pa itong impormasyon kung may balak si Pangulong Marcos Jr. na makipagpulong kay INC Executive Minister Eduardo Manalo kaugnay ng protesta ng grupo sa EDSA. Ayon kay Castro, mahalagang malinaw muna kung ano ang layunin o hinihingi ng mga nagpoprotesta bago masabing kailangan ang isang pag-uusap. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpoprotesta. Ipinaliwanag ni Castro na kung ang layunin ng rally ay tutulan ang posibleng kasong isinasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta, wala umanong kapangyarihan ang Pangulo na makialam dahil nasa jurisdiksyon na ito ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa niya, mahirap sabihin kung handang makipagnegosasyon ang Pangulo sakaling humiling ang INC kapalit ng pagtigil ng protesta dahil wala pa umanong malinaw na kahilingan ang grupo. Binigyang diin din ni Castro na hindi basta-basta papayag ang Pangulo sa anumang hiling kung ito ay makaaapekto sa hustisya, makapipinsala sa mas nakararami o labag sa umiiral na batas. Sa Palace briefing nitong Martes, pinabulaanan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na may umiiral umanong selective justice sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi ito totoo dahil maging ang mga kaibigan at kaalyado ng pamahalaan ay nahaharap sa mga kaso kapag may sapat na ebidensya laban sa kanila. Aniya, patunay ito na seryoso ang administrasyon sa pantay na pagpapatupad ng batas. Binigyang diin din ni Castro ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sinuman ang exempted sa batas, anuman ang kanilang kulay sa politika o relasyon sa administrasyon. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nauna rito, sinabi ng Iglesia ni Cristo na ang selective justice is an injustice at hindi umano sila mananahimik sa anila'y malaking paglabag sa katarungang nararapat para sa mamamayan. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Samantala, sinabi ng Malacanang na wala pa itong impormasyon kung may balak si Pangulong Marcos Jr. na makipagpulong kay INC Executive Minister Eduardo Manalo kaugnay ng protesta ng grupo sa EDSA. Ayon kay Castro, mahalagang malinaw muna kung ano ang layunin o hinihingi ng mga nagpoprotesta bago masabing kailangan ang isang pag-uusap. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling.
Sila naman po kasi nagpoprotesta. Ipinaliwanag ni Castro na kung ang layunin ng rally ay tutulan ang posibleng kasong isinasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta, wala umanong kapangyarihan ang Pangulo na makialam dahil nasa jurisdiksyon na ito ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa niya, mahirap sabihin kung handang makipagnegosasyon ang Pangulo sakaling humiling ang INC kapalit ng pagtigil ng protesta dahil wala pa umanong malinaw na kahilingan ang grupo. Binigyang diin din ni Castro na hindi basta-basta papayag ang Pangulo sa anumang hiling kung ito ay makaaapekto sa hustisya, makapipinsala sa mas nakararami o labag sa umiiral na batas. Sa palace briefing nitong Martes, pinabulaanan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na may umiiral umanong selective justice sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi ito totoo dahil maging ang mga kaibigan at kaalyado ng pamahalaan ay nahaharap sa mga kaso kapag may sapat na ebidensya laban sa kanila. Aniya, patunay ito na seryoso ang administrasyon sa pantay na pagpapatupad ng batas. Binigyang diin din ni Castro ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sinuman ang exempted sa batas, anuman ang kanilang kulay sa politika o relasyon sa administrasyon. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nauna rito, sinabi ng Iglesia ni Cristo na ang selective justice is an injustice at hindi umano sila mananahimik sa anila'y malaking paglabag sa katarungang nararapat para sa mamamayan. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Samantala, sinabi ng Malacanang na wala pa itong impormasyon kung may balak si Pangulong Marcos Jr. na makipagpulong kay INC Executive Minister Eduardo Manalo kaugnay ng protesta ng grupo sa EDSA. Ayon kay Castro, mahalagang malinaw muna kung ano ang layunin o hinihingi ng mga nagpoprotesta bago masabing kailangan ang isang pag-uusap. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpoprotesta. Ipinaliwanag ni Castro na kung ang layunin ng rally ay tutulan ang posibleng kasong isinasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta, wala umanong kapangyarihan ang Pangulo na makialam dahil nasa jurisdiksyon na ito ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa niya, mahirap sabihin kung handang makipagnegosasyon ang Pangulo sakaling humiling ang INC kapalit ng pagtigil ng protesta dahil wala pa umanong malinaw na kahilingan ang grupo. Binigyang diin din ni Castro na hindi basta-basta papayag ang Pangulo sa anumang hiling kung ito ay makaaapekto sa hustisya, makapipinsala sa mas nakararami o labag sa umiiral na batas.